Excited ka na ba sa 13-month pay mo? Ang tanong, ilang taong ka nang tumatanggap ng 13-month pay? Gaano nakalaki ang naiaambag nito sa iyong pinansyal? Kung wala pa, gawin mong goal na ngayong taon ay magkaroon nito ng impact sa iyong finances. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 bagay na maaari mong paglagyan ng 13-month pay mo na magbibigay ng malaking impact sa pinansyal na aspeto ng buhay mo. Pero bago ko simulan, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now, kung ready ka na, let's get started. Number 1, ilagay sa emergency fund. Kung wala ka pang emergency fund, ito ang isa sa mga dapat mong paglagyan ng 13-month pay mo. Huwag mong i-underestimate ang kahalagahan ng emergency fund para hindi ka dumating sa point na ipopost mo ang iyong GCash number para mamalimos sa publiko gamit ang iyong social media. Walang masama sa paghingi ng tulong, pero wala ding masama sa paghahanda para sa mga kaganapang hindi inaasahan. Sa tuwing nakakakita ako ng mga taong humihingi ng tulong sa social media, madalas kong nare-recall ang mga post nilang puno ng luho at gala. Habang ako'y nag-iipon at nagtitiis para maghanda, hindi lamang sa aking pagtanda kundi maging sa mga emergencies. Alam kong may dahilan ka na naman kung bakit hindi ka naglalagay ng pera sa iyong emergency fund. Pero sana'y maging aral sa iyo ang mga pagkakataong walang-wala ka at halos mamalimos ka na. Pangalawa, magbayad ng utang. May mga utang ka bang kailangang bayaran sa pagdating ng iyong 13-month pay? Go for it! Huwag magdadalawang isip na hindi bayaran ang utang kung saan mo ipinangako ang iyong 13-month pay dahil lalaki lamang ang interes nito kung hindi mo ito babayaran ng buo. O kung ang utang naman ay sa kaibigan o kapamilya, tumupad sa usapan ng hindi magkasamaan ng loob. Once na mabayaran mo na ito, ay subukang huwag nang mangutang ulit para naman ma-enjoy mo ito sa susunod na taon o mailaan mo ito sa kung ano ang tunay na gusto mong gawin dito. Di ba masarap sa pakiramdam ang walang inaalalang utang? Pangatlo, ilagay sa retirement. Kung bata ka pa at marami ka pang oras para mag-ipon para sa retirement at ayaw mo namang gamitin ang iyong 13-month pay para dito, ay okay lamang ito. Pero tandaan na pagdating sa mga investments, mas maaga kang nag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera mo. Mas maaga kang naglalaan para sa retirement mo, mas maaga mo ding mai-enjoy ito. Gugustuhin mo bang magtrabaho pa din kahit mahigit 60 years old ka na? Makakapag-travel ka pa kaya? Magagawa mo pa kaya ang mga bagay na gusto mo? Hindi ba mas masarap mag-retire ng habang may lakas ka pang gawin ang mga gusto mo sa buhay? Ay magagawa mo pa dahil maaga mong pinaghandaan ito. Pang-apat, ilagay sa long-term investment. Ilagay sa investment ang portion ng iyong 13-month pay tulad ng down payment sa lupa, MP2, SSS WISP, o kumuha ka ng insurance, life o health insurance man yan. Alam kong marami ang hindi pa din naniniwala sa life insurance at ang madalas na dahilan ay mahirap mag-claim. Hindi ba mas mahirap kung wala kang i-claim? It's better to expect something than expect nothing at all. Laging isipin ang hinaharap at hindi ang kung ano ang panandali ang ginhawa. Lilipas ang panahon at mauubos ang 13-month pay mo. Mas mainam nang may mapuntahan ito na magagamit mo o ng pamilya mo sakaling magkasakit o mawala ka na. Panglima, i-invest sa skills. Magkano lang ba ang isang course sa skill na gusto mong aralin? Kapag ba inaral mo ito, kikita ka ba dito? Most likely, oo. Ang skill ang isa sa pinakamagandang investment na maaari mong gawin dahil panghabang buhay ito. Habang ikaw ay may lakas at kakayanan mag-aral ng mga skills na maaaring gawing side hustle. Maaari mo din itong i-invest sa isang bagay na alam mong passion mo like art supplies, sewing supplies, woodworking tools, mga investment sa sarili na magbibigay ng malaking impact sa finances mo. Laging tandaan na ang 13-month pay ay hindi buwan-buwan dumarating at matagal ang paghihintay nito kaya mahalagang siguraduhin na ang pupuntahan nito ay matagal ding mawala at much better, mapalago pa natin ito. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on at sana'y yumaman ka.